And I'm Pink. Welcome to another episode of Pep Talk. At kasama natin ngayon ang isa sa tinaguriang prinsesa ng TV5, Jasmine Curtis. Hi, Jas! Hi guys! Kumusta? Okay naman. Mahirap bang sasabihin sa'yo na parang prinsesa ka ng TV5? Parang ang daming naiinggit sa'yo, ang dami mo kasi kasabay dun, di ba? Madami kami. Actually, nilaunch kami as a group 2 years ago. Kasama na dyan si Yula, si Ritz. Tapos, of course, syempre, hindi naman may iwasan yung iba. They change stations. So, ano na kami, sarili-sarili na namin tinatawag na prinsesa ng TV5. Hindi na kami as a group, pero solo na kami. Mm-hmm. So yung umalis ng network ay si Alex Gonzaga. So napaligwak mo ba siya? Wala siya, hindi. Basta it was her personal decision to do that. And I think she's doing well on the other network. So everyone's very happy for her. Everyone in TV5 is also happy for her din naman na booming ang career niya doon. But do you still keep in touch with the other princesses of TV5? Of course, we actually see each other a lot, lalo na nung ad summit, kapag may trade launch, or we guest in each other's shows. Madalas naman nangyayari yun. So, there's never a moment na parang awkward kami. Or pag may mall shows, lagi naman kami magkakasama. So, okay kaming lahat. So tingin mo parang apple of the eye ka ng mga executives ng TV5 kasi parang ang dami mong shows, parang kabi-kabila, sunod-sunod. May Spination ka ngayon. Tapos sa Sunday, magsisimula na yung bagong series mo yung Jasmine. Yes. Oh, ano ka ba favorite ng mga taga-TV5? Hindi, I think, like any other station, may seasons ang bawat artista. So, nagka-solo show na si Ritz, nagka-title show na rin si Yula. So, it's my time naman na magka-title show na rin because so far in the past, I've been the leading lady. Pero hindi pa ako naging leading role sa isang show. So, it's my season to finally receive that from TV5 naman. Speaking of which, congratulations on your TV project. Yes, Thank you. Thanks, Jasmine. guys. Thank you. Can you tell us more about your role here? Sure. I basically play a somewhat similar character to my real-life personality. Actress ako dito, and we live a very regular showbiz life. But the twist is that meron akong stalker within the show. And the stalker does everything to the people around me, sa mga taong sinisiraan ako or gumagawa ng paraan para masira ang career ko. Ginagawa niyang paraan para mawala sila sa buhay ko. Tapos ako lang yung artista na maganda yung career. Yun yung ginagawa ng stalker ko. Speaking of stalker, parang may narinig ako pa kagabi from a press ko na parang may yung billboard mo daw sa may Mendiola ba? Parang binandalize? Paano ba? Ayun, that's actually part of the show, of my character within the show, sa isa sa mga mga release namin for the people na ma-intrigue sila kung ano ba, bakit niya ba ito ginagawa, ano yung purpose nung paggawa niya, ng pag-vandalize ng billboard na yon. So, tinakpan niya si Vin, who is known as Alexis Vergara within the show, tapos nilagay niya para sa iyo ito, Jasmine. Parang reality, ano ba to? Parang horror, paano ba? Ano siya, it's a blur between reality and fiction, but it's all fictional. Sobrang malapit lang siya sa totoong buhay ko. My name is the same. I'm an actress. We guest real-life TV stars from TV5. And ang pinagkaiba lang talaga yung takbo ng storya. Wala naman akong stalker in real life. Para sa'yo, ano ba sa tingin mo yung sukatan ng isang pagiging sikat na artista? Well, package din, I think. It comes with how you are presented to the public, yung endorsements mo, kung paano ka tanggapin ng masa or ng publiko. Pero for an actress, feeling ko nasusukat yan sa skills, kung gaano ka ka-effective sa mga viewers mo, kung nararamdaman ba nila yung pinoportray mong emotion on TV. Kasi for actresses naman, I think it's very different to be an actress and to be a celebrity.
Pero pag lumalabas ka, meron ka bang mga experience with fans na talagang sobrang avid fan na may anything crazy Hinablot ka, experience with dinumog them? ka, oo. There have been times, pero it's become the norm for us to experience that. But also, actually, lahat naman ng fans na na-encounter ko are very, kalma, or if crazy sila, napapakalma nila yung sarili nila when they talk to me, or speechless. Tapos ako yung magpapakalma, wakan ko sila na okay lang yan, kaya niyo makipag-usap sa akin, hindi ko naman kayo kagatin or whatever. So, wala namang sobrang over the top na parang ayoko nang makipag-meet sa isang fan. Paano mo i-differentiate yung buhay mo before nung hindi ka pa si Jasmine, sumasama ka pa lang sa ate mo sa mga studio, sa tapings niya. Tapos ngayon na ikaw na yung may sariling makeup room, dressing room, di ba? Sobrang iba talaga niya. But I think hindi ako nabigla with this way of life because nga from when I was much younger, na-expose na ako sa mundo ni ate, kung paano ang showbiz, kung ano bang nangyayari sa taping, pagka nag-guesting. So, matagal ko nang, kumbaga, napag-aralan tong mundo na to. And now that I'm in this world, mas lalo ko nang nagagamit yung natutunan ko from before at i-adapt sa sarili kong career. Feeling mo ba yung dati yung tingin mo dun sa showbiz na sobrang glamorous and sobrang exciting, is it the same na Nung pumasok ka? I think I've actually never seen it as that glamorous because nakita ko na yun kay ate. Although there are very glamorous events where we get to dress up, nagga-gowns kami, bonggang earrings, hair and makeup. Behind that, kitang-kita ko na talaga kung gaano nakakapagod din pala yun, kahit na sabihin, well, all you have to do is look pretty, diba? Yun naman ang sinasabi ng tao. But at the same time, of course, you have to mingle with people, you have to interact with your fans, then you have to work, and then minsan kulang sa tulog. So, it's never been a glamorous life in my eyes. Sa tingin mo ba ngayon, parang nakawala ka na sa shadow ni ate Ana, parang hindi ka na tatawagin, parang Younger sister of Anne, gano'n. I think hindi na yan matatanggal because doon talaga ako nakilala ng mga tao. And at the same time, totoo naman, diba? Ako naman talaga yung younger sister ni ate. And just like any other celebrity or actress that has been launched after their aunt, ate, or dad, or whoever sa family nila, yun talaga yung unang papasok sa utak ng mga tao. Ay, kapatid ni or pinsan ni ganyan, diba? It's inevitable to be associated with whoever family member you are related to. So, okay lang naman yun because it helps me. It's never been negative for my image or for my career. So, okay lang. Bahala na if people recognize me as the younger sister or people recognize me as myself. Kasi si Anne, nung nag-start siya sa showbiz, talagang 3 thumbs, no? Kilig-kilig. Ikaw yung mga, roles mo ngayon na nag-uumpisa ka, suspense, drama, with romance. Sinadya mo, tas nag-indie films ka pa, sinadya mo ba na mag-indie films, sumama doon para medyo magkaiba naman kayo ng career path? Well, actually, that's one of the, connotations that comes with my career path. But we didn't consciously choose that path, actually. Sinubukan lang namin because we wanted to have more projects. So, sinubukan kong mag-audition sa Cinemalaya. Sumakto, ako yung napili. And then after that, before that, napili kami ng isang director na nakatrabaho ko nung batang-bata pa ako for one commercial for his first ever film. So, nagkasunod-sunod lang, and then sumaktong doon ako pinaka-nakilala ng tao as myself and as an actress rather than the sister of. So, I'm happy with where the career is going and nandun ako mas nakikilala, but also, kailangan ko rin naman i-build ang image ko sa TV, sa mainstream movies, because that's also where
you can get more projects where people will know you better. So in return, sa future, mas marami pa akong magawang projects. In time kaya, parang pwede mong gayahin si ate ng pa-sexy, daring roles. Siguro pagka naging masipag na ako sa pag-workout. Kasi ako, in seasons yung workout ko 3 weeks sunod-sunod, tapos biglang wala. Tapos 3 months later, ganon. So, baka matagal pa yun mangyari. Nakapag-work ka with superstar Nora Honor for Dementia, di ba? Yes. I think I saw one of the articles na your mom ata mentioned na sabi, buti ka pa, naunahan mo yung ate mo na makatrabaho si Nora. Superstar. Ano sabi ng ate mo dun? Wala, syempre, natutuwa siya because I have the opportunity to work with the superstar. And ate hasn't. So, natutuwa siya because ganun nakataas yung mga nakakasama ko in my projects. And ninenervous din naman kaming lahat kasi paano kung hindi ko kayang makipagsabayan sa kanya. Tapos, sobrang makriticize yung skills ko because she has honed it over the years, over how many years she's been in the industry. So, wala lang, parang good for you, diba? Good for you na you're doing such a great project with great people. And happy si mama, si ate, buong family ko actually. Naku-compare ba kayo magkapatid? In what way, mga anong comparison, yung mga binabato sa'yo, halimbawa, mas maganda si ate or mas maganda si Jasmine? Anong issue ba sa'yo? Nasasaktan ba kayo? Paano yung dinidil yun? Wala, hindi yun issue sa amin kasi prior to me entering showbiz anyway, lagi naman kaming napagkukumpara ng mga kapitbahay namin sa Australia or mga pinsan namin, relatives, or even ate's fans, diba? Siyempre, nakikilala na nila ako nung sumasama ako kay ate. So, minsan, binubulungan ako na, huwag mo sabihin sa ate mo, pero mas maganda ka, yung mga ganyan. So, hindi na siya bago. And if marinig ko naman na mas in favor sila kay ate, that's their opinion. And why should I take it to heart? Kasi lahat naman tao may opinion, di ba? Pero nung bata kayo, paano ba kayo mag-away ni Anne? Actually, never kami nag-away nung bata ako. Talaga? Yes, never kami nag-away or nagka-misunderstandings because sobrang busy ni ate with work and sobrang laki ng age gap namin na wala kaming ever chance na mapag-awayan ng isang topic kasi 6 years old ako, 15 na siya. So, iba na talaga yung mundo niya. Teenager na siya, batang-bata pa rin yung isip ko. So, paano yung dynamic sa bahay? Kapag nagkikita kayo? Ngayon, very regular. Parang normal na mag-ate. Hi, kain ka na ba ako? Sige, kain na ako. Ganyan. Or minsan nga, hindi na kami nag-aabot sa bahay kasi gigising siya, punta ng taping, tulog pa ako, or the other way around. So, nothing different from regular families. Pero kung may mga advice, nag-trade ba kayo or mga secrets about the industry or yung kayo personal na gusto mong itanong sa kanya? May ganun ka ba? Actually, thankfully, I have her for any advice I need. But, hindi siya yung tipong ate na she watches me like a hawk. She's not like that. She lets me think for myself. So, kung may problema ako, alam niya yun, pero hahayaan niya ako yung lumapit. Pero ako, usually, tinatry ko munang ayusin ng sarili ko bago ako manghingi ng advice or tulong sa kanya. Kamusta yung parang sinasabi niya, di ba, sa isang interview na parang kahit iba-iba yung may mga kapatid kayo sa ibang kamusta yung relasyon? Normal. Wala. Actually, one of the things that my ate says is that she doesn't want to call them half-sister, half-brother kasi parang full sibling na rin naman sila. And they don't treat us any differently. So, sobrang regular namin kahit na, yun nga, kahit na magkaiba kami ng moms, it's never been a problem. And sobrang, sobrang willing sila makipagkita if we're in the same country or minsan bumibisita sila dito para magpasko. So, parang yung mga normal na OFWs kapag nandito sila, gusto nilang magpasko with family, parang gano'n. Close ka ba with them?
Kasi parang minsan si Anne na banggit niya na pag may mga reunion, talagang malaki, one big family, kahit mga kapamilya pa ng mga Oo, sa kabila. kasama. Yes, ganyan, yes. diba? Actually, mas close si ate sa kanila kaysa sa akin. Because lahat sila sobrang tanda na. They're all above 30s. And ako, 20 ko pa lang. So, ang layo din ng pag-iisip namin. I mean, nakaka-jive naman sila kapag kasama sila. But, syempre, mas nakasama ni ate sila nung lumalaki siya. So parang baby ka nila. Diba? Mm-mm. May mga instances na minsan, pag may mga intriga, parang nadadamay ang mom mo. Paano nyo dinigdeal yun? Paano kayo nag-react? Ako, I've never had to deal with it, actually. No one's ever commented on Instagram or Facebook or Twitter about my mom. But I know si ate, several times may nag-tweet na sa kanya or may nag-post sa Instagram niya na ganun. So I know when it comes to ate herself, hindi niya pinapansin kapag tungkol sa kanya yung intriga. Pero kung pamilya na ang tinatamaan, dun kami, parang syempre gusto namin i-defend yung family member namin kasi kilala namin sila at kilala namin kung ano yung, alam namin kung ano yung totoo. So si ate, of course, gusto niyang i-put in the right position yung tao na yun kahit na minsan sabihin na natin mas magandang hindi pansinin, minsan sobrang out of line na yung tao na hindi karapat-dapat sabihin yun tungkol sa kahit kanino. Na kahit hindi pa man namin kilala yung tao na pinag-uusapan nila ng masama, kahit ganun, dapat hindi rin nangyayari yun. So, minsan dinadelete, binablock, but minsan nire-replyan because mali eh. And dapat alam nung tao na hindi kami basta-basta lang nagpapabaya sa mga ganun na sitwasyon. You seem to be like the type of girl na parang very level-headed, kalma lang. Kailan kaya siguro lumalabas yung, tingin mo yung parang pagiging very protective ni Jasmine or kapag ka yung talagang lalabas yung Punong-puno na siya. Oo, na ganun. Hindi ko alam. Kasi ako, Paano ka magalit? depende. Pagkakapatid ko na lalaki, syempre iba naman yun. Nagsisigawan kami kasi normal lang naman din kami na magkapatid. Pero pagka sa mga ibang tao na, usually tahimik lang ako. Tapos, iniisip ko muna kung ano dapat kong sabihin, kung tama ba yung sasabihin ko, or kung masyado bang overacting na yung gusto kong iparamdam sa kanila. But, I never really yell pagkagalit ako sa isang tao. Mas tahimik lang. Alam mo yung, di kita papansinin. Yung ganon. Ganun yung So learn paggalit the ako. art of dead man na lang. Parang okay, hayaan. Wag ko nang pansinin. Tsaka hayaan na nating lumipas to. Tapos okay na. Pero kung yung tipong mali talaga yung ginawa, tapos punong-puno na ako, I have to address the person. And I have to make sure na naiintindihan ko sila bago ako gumawa ng action. Kasi baka mamaya masyadong one-sided lang yung argument or yung pagkakaintindi ko. Meron silang isasagot, syempre, at hindi ko yun naisip. So, dapat na intindihan na ng isa't isa yun. Yan, marami pa tayong arguments na malalaman mula kay Jasmine, lalo na ang usaping pag-ibig sa pagbabalik ng Pep Talk. Kumusta yung heart mo? Kumusta yung puso mo ngayon? Masaya. Kinikilig. Masaya. When you say masaya, anong klaseng saya? Anong klaseng, ano bang meron? Sino ba nandyan sa puso mo?